Nag-viral ang isang post sa social media kamakailan lang pagkatapos na magbenta ang isang babae ng kanyang lupa. Ngunit hindi lang doon nagtapos ang lahat dahil may alok pa ang nasabing babae sa mga lalaking nagbabalak bumili ng kanyang pag-aari. Kung sino raw ang makakabili nito ay may tsansang mapapangasawa ang kanyang kapatid na babaeng maganda. Oh my God! Bale, 2 lupa ang iyong makukuha kung nagkataon. Magkano ba yan, te? Pag-iipunan ko lang sana. Ginagawa mo! Kaya sa video ito ay malalaman na natin kung magkano ba ang benta niya sa lupa. May makakabili ba nito at the same time ay mapapangasawa ang kanyang kapatid na babae? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Marami talaga ang kursunadang bibili kapag naka-promo ang iyong mga paninda. Kagaya na lamang ng buy one, take one na tinatawag. Pero paano naman kaya kapag ganito ang caption ng bintahan? Buy land, take my sister. What? Panigurado, magiging interesado ka kahit wala kang perang pambili. Kaya hindi na kapagtataka na pagkakaguluhan ng post na ito lalo na ng mga barako. At tuluyan nga na kumalat ang nasabing post ng isang babae na nagmula pa sa Indonesia na nagangalang Kartika. Kay Kartika naman nanunuluyan ang bunsong kapatid nito na babae na nagangalang Diwi. Sa edad ni Diwi na 26 na taong gulang ay madalas na lang itong nabibigo at naluluko sa pag-ibig. Ang ebidensya ay ang 2 nitong mga anak na puro panganay. Ang masama pa rito ay hindi pinanagutan ng mga naging karelasyon kung kaya ang status ni Diwi ay isang dalagang ina. Ito ang labis na ikinabahala ni Kartika sa kapatid bagaman ulila na sa ama at ina ang mga babae. Si Kartika kahit may sarili ng pamilya ay siya pa rin ang tumatayong magulang para kay Diwi. Bilang nakakatandang kapatid, walang ibang ninanais si Kartika kundi malagay sa ayos ang buhay ng kapatid at magkaroon na rin ito ng kanyang matatawag na pamilya. Kumbaga gusto lang ni ate na matutunan ni Diwi na tumayo sa kanyang sariling mga paa. May sariling lupa naman na minana ang magkapatid pero kabilin-bilinan ng kanilang mga magulang na huwag itong ibenta kahit anuman ang mangyari para hindi ito mapunta sa ibang lahi. Dahil ang lupa na iyon ay mula pa sa kanilang mga kaninunuan. Ngunit sa kagustuhang matulungan si bunsong babae ay isang paraan ang naisip ni ate para makapagsimula ng bagong buhay ang kapatid na babae. Kinausap nito si Diwi na balak niyang ibenta ang iniwan sa kanila ng mga magulang na lupa. Ang kailangan lang gawin ni Diwi ay pakakasalan ang lalaki na bibili nito. Sa ganitong paraan, hindi mapunta sa ibang lahi ang lupa. Pumayag naman si Diwi na gawing promo ang kanyang sarili din na lupa. Isang post ang ginawa ni Kartika sa social media na nag-aanunsyong binebenta nito ang pagmamay-ari na 100 meters na lupa na matatagpuan daw sa Gongdang Manis Village sa halagang 100 milyon rupiya. Ito ay 330,000 lang naman mahigit sa pera natin. Kalukuhan na ito, ano bang lupa yan, ginto? Pero sa kabila ng presyo na ito ay hindi mo aakalain na marami pa rin ang naging interesado sa alok ni Kartika. Dahil kung sino man daw ang makakabili ng lupa ay pwedeng maging asawa ang kanyang kapatid na babae kung magkakasundo ang mga ito. 2 lupa din yun, boy, na parehong pwedeng tamnan ng troso. San ka pa? Kaya naman nagkagulo ngayon hindi lang ang mga barako, pati na mga babae na hindi nagustuhan ang tinatawag nilang marketing strategy ng magkakapatid na babae. Pero sinisiguro ni Kartika na hindi isang marketing strategy ang kanyang ginawa kundi gusto lamang niyang tulungan ang kapatid na si Diwi. Kung sakali ang lalaking makakabili ng lupa kasi ang makakatuluyan ng kapatid ay mas kampante si ate. Halos sumabog ang cellphone ni Kartika sa dami ng nagkomento na interested sa lupa. Ang ilan siguro sa mga ito ay literal na mga magsasaka na gustong-gusto ng makatanim. Ay, iba na yun. Dahil hindi kayang replyan ng paisa-isa ay dinagdagan na lang ni Kartika ang kanyang post na pumunta sa kanilang lugar para makita mismo ng personal
para makita mismo ng personal ang binentang lupa kung talagang interesado ang mga ito. Sa katunayan, ang post na ito ay talagang ibinalita pa ng ilang mga lokal na estasyon na personal pang nakapanayam ang magkakapatid. Ayon kay Dewey, simula nang mag-post ang kanyang ate ay may iba't ibang lalaki ang pabalik-balik na pumupunta sa kanila para bilhin ang lupa ng cash at para mapakasalan agad siya. Kaya lamang si babae na mismo ang tumanggi sa mga ito dahil kadalasan daw ay mga amoy lupa na. Hindi naman pwedeng magpakasal siya sa isang matanda. Literal na mahinang umararo na yon. Matitinggal lang ang kalupaan kung nagkataon. Porket may cash ka pala ay hindi pa rin assurance na makukuha mo na ang mga lupa. Dahil mamimili rin si Dewey ng kanyang magugustuhan na lalaki. Hanggang sa isang araw ay may isang negosyanteng inchik na nagngangalang Mancho ang napadpad sa kanilang baryo at nabalitaan siguro ang kanilang binebentang lupa. Sa unang pakikita pa lang ni Dewey at Mancho ay nakaramdam agad ang babae na sa isang inchik niya isusuko ang kalupaan. Sa paglipas ng ilang linggo lang na pabalik-balik ang inchik, hindi pa man din ito nakapaglabas ng kanyang cash ay nagkaroon na sila ng relasyon ng babae at natamnan na nito ang kalupaan ni Dewey. Putang ina, shit! Yun pala, lupa lang ni Dewey ang pakay ni Tokmol. Nang malaman ito ni Ate Kartika ay wala na itong magagawa kundi ipakasal ang dalawa. At ang ibabayad sana ng inchik sa lupa ay siya lang din ang ginastos sa kasal. At ang natira ay ginamit nila sa pagsimula ng negosyo. So bale, 2 lupa pa rin ang nakuha ni Mancho na pareho niyang pwedeng pagtayuan ng kanyang poste. Oh my God! Dahil binigay din sa kanila ni Kartika ang lupa para doon magtayo ng kanilang negosyo at bahay. Kaya naman abot langit ang ngiti ni Inchik. Madiskarte kang kung magkahala magpakasasa ka sa lupa, Mancho. Dito matatapos ang isa na namang kamata story natin at inaanyayahan ko kayong i-subscribe ang channel kong ito at i-like na din ang video, yun ay kung nagustuhan mo lang naman. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat.